Okay, so good morning everyone and welcome again to our lecture. So pag-uusapan natin ngayon yung gulo sa Middle East, especially between Iran at ang Amerika. So International Trade 101. Pag nag-init ang Middle East, bakit tayo pinagpapawisan? Imagine this, tumitindi ang tension between the United States at Iran. Sumama na ang France, United Kingdom at Saudi Arabia. Tapos biglang mablock pa ang Strait of Hormuz. So ano tong Strait of Hormuz? Ito ay daanan ng halos 20% ng world oil supply. Tanong, bakit damay si Juan sa Quezon City kung may gulo sa Persian Gulf? Simple answer lang yan, globalization. Pag-usapan natin ang oil. Parang LPG sa bahay. Kapag tumaas ang oil price dahil sa gulo o blockade, ito ang mangyayari. Tataas ang diesel at gasolina, tataas ang pamasahe, tataas ang presyo ng gulay sa palengke, tataas ang kuryente. Ang Pilipinas ay oil importing country, hindi tayo oil producer. So kung mahal ang bili natin sa labas, mahal din ang benta sa loob. Parang sari-sari store yan sa Pilipinas na walang sariling supply ng bigas. Pag nagtaas si supplier, wala tayong choice kundi magtaas din. Pag-usapan natin ang piso. Parang bata sa roller coaster ang piso ngayon. Paano yun? Kapag may global tension, investors run to safe haven assets like the US dollar and gold. Lumalakas ang US dollar. Humihina ang peso. Ang ibig sabihin nito, maraming gustong bumili ng US dollar, kaya nagiging mahal ang dollar at tumataas ang palitan. Kapag humina ang peso, mas mahal ang imports, oil, wheat, electronics. Tapos, inflationary pressure. At tumataas din ang ating utang in terms of peso. Okay? In terms of peso. So, ibig sabihin nito, yung palitan, di ba, lumalaki. Bawa, $1.50, tapos humina siya $1.60. Yung 10 pisong taas, yun ang ibig sabihin nun. Yun ang dagdag na babayaran natin pag tayo nagbabayad ng ating utang sa ibang bansa. At yun ang dagdag na binabayaran natin pag tayo nag-i-import ng langis, yung dagdag na yun. Okay? Ang Bangko Sentral maaaring magtaas ng interest rate para ipagtanggol ang peso para pero masakit ito sa borrower at negosyo. Kasi kung tataas ng central bank ang interest rate, point of view ng treasury bonds, yung long-term treasury bonds, so marami mamumuhunan ngayon sa piso. Yung mga bangko, pwede nilang ilagay yung kanilang pera, mga investor, sa bangko kasi nga mataas na yung interest. So ma-neutralize yung demand sa dollar. Mas gusto nila ngayon yung peso kasi kikita sila. Pero ang problema naman nito, tinataasan nito yung interest ng mga namumuhunan at mga may utang. Okay? Pupunta naman tayo sa tourism. Parang pyesa ng biglang umulan, no? Kapag may war scare, ang mangyayari sa turismo, fewer international flights, higher fuel costs, travel hesitation. Tourists from Europe or Middle East might cancel trips. Airlines adjust routes, insurance premium rise. So ano ibig sabihin nito? Kasi minsan pag aalis ka ng bansa, may tinatawag na travel insurance. Kung doon ka pupunta, syempre may gulo doon, tataasan nila yung insurance premium. Sa isang bansang gustong palakisin ng tourism, negatibo ito. Mapunta naman tayo sa industry and supply chain. Domino effect to. Kapag mablock ang Strait of Hormuz, it will delay all shipments, shipping insurance costs up, and container rates up. The Philippine manufacturing, like semiconductors, electronics, food processing, relies on imported raw materials. So, ang result, production costs up, price up, demand down. Parang karinderya na mahal ang sangkap, mabawasan ang servicing, o tataasan ang presyo. So magkakaroon ng supply chain effect, no? Okay, next. Punta naman tayo sa finance. Okay. Kung ang goal ng US ay itopple ang Iranian leadership, okay,
Ito yung worst case scenario. Magkakaroon ng power vacuum. The IRGC continuous resistance on regional instability. Ito na nga yung nakikita natin, no? Nagkakagulo ngayon sa Middle East. And markets hate uncertainty. So, ano ibig sabihin ng market? Ito yung mga namumuhunan. Ayaw ng mga investor yung medyo magulo, no? Uncertain. Kapag tumagal pa ang gulo, the stock markets will be volatile. Foreign funds pull out of emerging markets, including the Philippines. The peso is pressured. The bond yields move. So, meaning to say, again, maraming gusto ng bumili uli ng dollar, mag-uunahan ngayon sa dollar, para ilipat yung kanilang mga puhunan sa dollar. So, tataas na naman yung halaga, no? Yung cost ng dollar in terms of peso, and the bond yields move up. So, tataasan naman ng central bank yung interest rate para hindi nga masyadong mawala yung halaga ng peso o bumaba. Okay. So, the Philippine frame of reference. So, punta tayo kung Pilipinas, no? Isipin natin point of view sa Pilipinas. So, ano ngayon mangyayari sa atin? Tayo ay import dependent sa oil, remittance dependent sa OFW. Maraming tayong kababayan na nasa Middle East. Tapos, export reliance sa electronics. Kapag may disruption, OFW deployment risk. So, wala nang kukuha ng mga Pinoy. Paano yung mga Pinoy na yun? Saan sila kukuha ngayon ng trabaho? At wala tayong makikitaing dollar, no? Sila yung number $1 earner natin, yung mga unsung hero, ang tawag nga sa kanila. Eh, may gulo ngayon dun. So, paano ngayon yun? Then, energy cost risk. So, tataas ngayon gasolina and trade imbalance risk. So, ang epekto, hindi lang sa gasolina, pati sa remittance, negosyo, at inflation. Kapag may away ang dalawang kapitbahay sa subdivision at sila ang may-ari ng water tank ng buong village, halimbawa, okay? Kahit tahimik ka pag sinarado nila ang gripo, damay ka. Ganun ang global trade. Okay? The final academic insight. International trade is not just about buying and selling goods. It's about geopolitics, plus logistics, plus currency, plus psychology of markets. Again, international trade is not just buying and selling goods. It's about geopolitics, logistics, currency, plus psychology of markets. Kapag nag-init ang Middle East, ito na, oil will be up, peso pressured, inflation risk, tourism cautious, industry squeeze. And the Philippines must, again, ito yung pwedeng gawin ng Pilipinas, no? Diversify energy sources. Sabihin, wag puro langis. Pwede tayong geothermal, solar, okay? And electric, no? Yung car, di ba? Then strengthen reserves. Sabihin, palakihin natin yung reserves like gold and dollar. At wag natin siyang sayangin, no? Ipunin natin yan. And boost local production and maintain fiscal discipline. Sabihin, magtipid. Okay. Let's go with the intriguing question. Kung bukas mag-announce na fully block ang Strait of Hormuz, handa ba ang Pilipinas? At handa ba ang household budget mo? Okay, again, thank you for this and see you on the next lecture.